Dito, this is a project of which we never did in the entire, wala kang makita. This is a project of Rodrigo Duterte. It is always, this is a project of the city of Davao. Tignan mo yan sa textbook, yung Facebook. Magpadala ka ako nung sa Tacloban noon. The day after, nauna na ako kasi naawa. Bakit? Late, taga roon, doon ako pinanganak eh. That's why nag-mobilize ako ng mga 5 truck. Sa awa ng Diyos noon, kakabili ko lang ng bagong truck. So, pinuno ko ng goods. Nagkaraban ng tapos nauna ako, nag-aeroplano ako. Nagpunta, ano ang nakalagay? Help from the people of Davao. Ano nalagay help of Rodrigo Duterte? Hindi ko pera yan eh. Yung project mo, hindi man yung this is a project of So mali yung mayor, ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun, di ba? insecure. People of the Philippines. May mag-agaw sa kanyang project. Yun na, pag ano ka, lagay mo lang dyan. If the people will know about it, good. If they will appreciate it, good. If they are thankful for you for working, getting the money from the national government, doon yan. Kaya yung speaker, kung hindi ka malapit sa speaker, hanggang sweldo ka lang. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang corruption? Hindi lahat. I repeat the caveat. Hindi lahat. So yun na nga mga boss, no? Tunay ngang nakakabilib itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong mga boss. Alam natin na matagal itong nanungkulan sa Davao City mga boss, at kahit nga yung kanyang mga anak ay sumunod na dyan mga boss, kagaya lang na ni BP Inday Sara Duterte na naging mayor din ng Davao. So ngayon ay si Baste na nga yung mayor dyan, at si Pulong, yung isa niyang anak mga boss, ay congressman ng Davao City mga boss. Pero sa Davao mga boss ay hindi nyo makikita yung mga project nila na may pangalang Duterte mga boss. Yan talaga ang pinakaayaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga boss. Kahit siya nga ay naging Pangulo na ng ating bansang Pilipinas, after 6 years mga boss, makikita natin yung kanyang mga proyektong maginawa, mga tulay at mga building, hospital, kung ano-ano pa yan mga boss, under Duterte administration. Ay walang nakasulat dyan na this is a project by Rodrigo Duterte, Sara Duterte or Basti Duterte mga boss. Dahil nga kagaya na sinabi ni Tatay Digong ay pera ng bayan yan, at tama na yung ilagay dyan ay hindi yung pangalan nila mga boss, dahil hindi nanggaling sa bulsa nila yon. So yan talaga ang nakakabilib dito kay Tatay Digong mga boss, at yan ang katotohanan talaga. Kahit yung mga anak niya mga boss ay kasing ugali din ni Tatay Digong. Sa inyong palagay mga boss, tama ba itong mga ginawa ni Tatay Digong mga boss, no? Na di kagaya ng mga ibang politiko na sinusulat talaga yung kanilang mga pangalan dyan sa proyektong ginagawa, kahit hindi naman galing sa bulsa nila at galing yon sa buwis ng mamamayang Pilipino.